Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas habang nag-iintay tayo ng mga malakasang tournament sa paparating ngayong 2024 ay pulutin muna natin ang mga kaalamang makakatas natin dito sa nagdaang mga interesting games sa katatapos lang na World Rapid and Blitz. Nakalaban pala ni Meow Meow ang asawa ni Hikaru Nakamura, WGM Atosa Porkasian. Formerly, yan po ay Iranian pero dahil napangasawa na po, inabsorb. USA na ang flag niya. Ano kaya ang nangyari? Mag-seatbelt na kayo? Mayroong naganap ditong malakasang tactical blows. Ang ginawa ni Meow Meow nag-E4, C5 si Atosa, Sicilian, Knight F3, E6 at nag-delayed Sicilian. Hindi siya totally nag-straightforward D4 open Sicilian. Knight F6, E5, Knight D5, Bishop C4 develop at nag-D6. Ayan, para ma-challenge kagad ang E5. Nag-D4, patibay lang, kumapture, capture, Knight C6 develop, nag-castle, Bishop E7 para magka-castle na, at nag-Queen E2. Ayan, itong simpleng angat ng Queen pero ang balak talaga niyan ay magro-Rook D1 para merong kagad epekto sa D-file mamaya. At nag-castle, Knight C3, kinapture, capture, kumapture din sa E5, D takes E5, at nag-Queen C7, bookline pa rin. Bishop D3, ayan. Dahil nga ang bishop ay wala nang tatamaan dyan dahil sa tibay ng E6 and F7, nag-bishop D3. Itinuro ni Meow Meow ang bishop niya papunta sa atake ng kingside. Pero nag-G6 dito, maagang na-pressure kagad si Atosa. Ang mga notable moves na dito na nagawa, B6 para magbi-bishop B7, Rook D8, o kaya bishop D7. At huwag mo nang mairita sa pressure dyan. Pero nag-react agad. Nag-G6. Minarkahan ng bad move ni Stockfish. Kasi yung dark squares ay humina. Bagay naman na ginamit kagad ni Meow Meow ang kahinaan na yan. Nag-Rook D8 iwas. Nag-H4. At yan ang bagong luto ni Meow Meow dito mga kamatsas. Dahil sa mga nagdaang laban, ang palagiang ginagawa dito ay Rook FE1. Yan ang palagian. Pero dito, nag-H4. Ano kaya ang ibig sabihin ng new move? Na ito, mag-H5 para pahinain ang kingside. Nag-Bishop D7, H5, Bishop E8. Yan naman ang treatment dito ni Atosa na, sige, bombahin mo yan. Sa pamamagitan ng Bishop D7 at Bishop E8, magiging solid yan. Okay? Yan ang dating eh. Bishop C2, ba't naman kaya iniwas ni Meow Meow? Ano ang plano? Pero sa computer engine, Rook A B1 ang sinasuggest dito. O, tingnan natin tong Bishop C2, no? Rook D5, ayun. Pinag-inita ng E5, nag-Rook FE1, patibay lang. Rook A D8, aba, maganda, baterya. Queen E4, ayan, dagdag patong sa pressure ng kingside at nag-Knight A5. Another bad move by Atosa. Dapat daw, Rook C5. Ito naman ang isang pawn na atakihin. Na Rook E3, didepensahan, tapos Queen to A5. Para pag-initan, ang pressure naman dyan sa C3. At mahati ang atensyon ng puti na huwag makapag-concentrate ng swabe na atake sa kingside. Yan ang mga panggulo ba. O pero, dito ang ginawa, nag-Knight A5. Ang plano siguro dito ay unang-una meron na kagad threat dito, no? Queen takes C3. Tapos, yung knight gustong ilundag sa C4. Kumapture sa G6, capture, nag-Queen G4. Kumarga dito si Meow Meow ng sacrifice pawn. Sige nga, capturein mo nga, may hamon. Pero, syempre, lamang ng oras dito si Atosa, oh, kitang-kita, 1 minute and 17 seconds, 2 minutes pa mahigit, no? Ang black. Pinag-isipan niyang mabuti ang pag-capture sa C3. 17 seconds ang ginastos. Ayan. Blunder ratios ang binigay sa capture na yan, mga kamatsas. Bakit kaya blunder ratios? Sige po, ipag-guess ko sa inyo, gawin yung puzzle, white to play, find the excellent move, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Bishop takes G6. Nangalmot si Meow Meow.
ang kanyang signature move. Sacrifice. Excellent. Kinapture. Queen takes e6 check. Malayo ang nakwenta niya dito. King h7, nakadikit pa ang bishop, pero one piece down pa rin ang puti. Pero tingin ko kwentado na ito. Nakalculate na. Queen f8 check. Hindi pwedeng mag king h7, kitang-kita magda knight g5 matchas. Obligado mag king h5, angat lang. Pero nag queen h8, king g4 takbo. Grabing king yan, kakatakot. Check. King f5, queen f6 check, king g4, and another simple attack, rook e4 check, king h5. At napakadaling ispatan, ang malakas na tira, last move, matchas, rook h4. Ayan. Napakatindi pala ng kamandag ng c3 sacrifice. Balikan natin yung pagkakakapture ni Atosa sa c3, no? After queen g4. Dapat daw ang tira dito ay rook c5. Ngayon, para doblehin lang ang atake sa c3. Pwede pa ba ang bishop takes g6? Hindi na pwede. Dahil kakapturing yan, pag nag-queen takes e6 check, may bishop f7, walang capture sa e7 dahil may defense ang queen. Yan ang pinagkaiba. Ngayon, sa computer engine continuation, after rook c5, bishop g5 naman ang gagawin dito. Hahamunin ang dark square bishop, takes, queen takes g5, rook takes c3, and bishop e4. So yan ang binigay na continuation dito. Pero lamang pa rin ng puti. Ang gagawin ditong gapang na kung magagawa ay queen h6, then followed with knight g5, mga ganon hanggang sa may mga ata-ataking po pwedeng magawa sa king. Okay, yan po ang diferensya, ang komplikasyon kapag nabubutas ang dark squares. Kaya mag-iingat po kayo sa pawn shield ng king nyo. Huwag mabutasan hanggat maaari na papapasukin nyo ang kalaban nyo. No? Na parang walang dating pero in effect, in long term, mararamdaman mo yung pressure kasi butas eh. Yan ang gagamitin para maka-atake. No? So, ingat po kayo doon. Huwag kayong magkukumit ng mga butas-butas. Maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo. At katatapos lang po ng Battle of the Grandmasters National Championship. Ang nag-champion ay si IM Quezon. In-analyze natin ang best game niya. Posted lang sa ating YouTube. And sa mga susunod na araw, ipopost ko naman yon sa Facebook page Kamatyas. So sa mga hindi pa nakakapanood, manood lang kayo. At sa mga nagtatanong po ng ating Kamatyas merchandise, naiwanang bukas ni Queen Kwang Kwong ang aming merchandise samantalang ongoing ang Kamatyas Invitational. Ganun pala kapag may umorder at hindi na ibigay sa tamang time, isasarado niya yung store sa Shopee. Kaya gagawa pa kami ng letter para mai-reopen. Gagawan muna namin ng paraan para ma-open ulit ang site, ha? Kinulose ni Shopee. Okay, maraming salamat po sa mga may suggestion pa na gusto nyong i-analyze natin. Comment nyo lang sa section below at papasadahan natin yan pag nakita po nating interesting. Salamat!